Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang multi-awarded interior designer at green designer ng Junknut, si Miss Willie Garcia. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning. Good morning. Good morning, Willie. Mr. Butch. Wow, I'm amazed that, the products that you have. Talagang pulido yung trabaho and imaginative. Yes. Yeah. Salamat po. So, before going into this business, ano bang dating ginagawa mo, Willie? Interior designer po talaga ako by profession. And into green design talaga yung application ko. So, pag nag-interior ako, mostly mga upcycled materials, may story, saan galing yung materials, gano'n. Pero, yun nga, nag-focus ako sa plastic waste kasi yun yung problematic na materials natin around. Lalo na mabenta yung mga juices, no? Yes. Ang pinakamatibay kasi for this kind of material is yung PET aluminum PE. Yes. Napakatibay niya. I have a friend na ang ginagawa naman niya, they gather this waste material, ginagawang bags. Actually, kung pupunta ka sa mga airports, may mga outlet sila dyan. At makikita mo yung gaganda ng bags. But this is a furniture. Yes. Yung, wow, it's really fantastic. Talagang ginagawa pang lubid. Yes. Opo, mga handmade yan nung community partner ko na mga tiga-Taal Volcano. Pero na-displace sila because of the eruption. Nasa Batangas pa rin sila, sa Ibaan, sa Balete, tsaka sa Laurel, Batangas. You meant to say before, they were staying in the island. The island, yes. In the middle of the lake. Yeah, sa bulkan. Nung mag-erupt yun, I think that was last year, no, or 2 years ago. 2 years ago. Umalis na sila. Yes, pinaalis na sila doon kasi danger zone na siya. Danger zone kasi Maya-maya nag-erupt. Opo, Sayang active naman, pa rin siya. napaka-fertile doon kasi. Sarap kasi tumira doon, agrikultura, and then all around you is the lake. The lake. Yeah. Hindi ka na mamamroblema, hindi ka na mamamalengke. Yeah, totoo po yun. Kailangan mo lang dyan, mangisda ka lang, and then, alam mo ba, yung sa Taal Lake, yung mga wild na tilapia, Isda, ang lalaki tilapia. noon, at saka ang sarap. Yes, totoo po. Parang yun yung ref nila. Wala kasi silang kuryente doon. Yun na So may yun. pante Yun lang na. sila doon. Fresh na fresh. Hahatakin yung pante, tapos may tilapia na, may tawilis, gano'n. So Totoo. fresh parati yung pagkain nila. Pero ang ganda naman dahil binigyan mo sila ng Livelihood. pagkakataon magkaroon ng trabaho. Opo, it's a partnership or a commission project with DNR TVPL, Taal Volcano Protected Landscape, last 2015. So, yun nga, likas sa resources yung Taal Lake, food, doon tayo kumukuha, pero yung community mismo, sa lake nila tinatapon yung mga basura nila. Nilalagyan daw nila ng bato para hindi lumutang. So, yun yung kailangan natin baguhin. So, ang programa ko po, tinuturo ko kung paano nila i-segregate yung basura nila sa bahay pa lang. So, hindi ako nagbibigay ng mga plastic sa kanila. Lahat yan kinokollect nila sa household, tapos nag-extend sila sa kapitbahay, sa sari-sari store, sa school, para kolektahin yung mga plastic, used plastic, tapos tinatwine nila yan manually. May desired plastic po ba na dapat kunin lang? Yung mga soft plastic. Soft yung low density and high density polyethylene. Yun yung mga chip wrappers, Sa mga chicheria. ganun. 3-in-1, mga ganyan. But this one, ano talaga yan sa mga pouch na ang laman ay drinks. Kasi kailangan Yes, na maganda yung permeability ng packaging mo. So it's three kind of products na hindi masisira. It will last for thousands of years. Totoo. Number one is PET. PET. Tapos number two, plastic din yung PET. Kung makikita mo yung bote ng plastic na bote, PET yun. Po. Ito yung mga ginagamit sa soft drinks din, ginagamit sa, tawag nito, sa tubig. Yes. Yung sa tubig lang, manipis masyado. But sa hot field, medyo makapal yun. Kasi kailangan matibay. Tapos, may aluminum foil yan. Hindi rin yan nagde-deteriorate
for 2,000, 3,000 years. Tagal. Hindi deteriorate yan. Aluminum yan eh. And then of course, yung PE. PET, aluminum, PE. Yung dalawa, protection sa oxygen. Yung pangatlo, yun yung adhesive. Para pag dinikit ng heat, ayun, magdidikit. Nagdidik. Opo, kaya mahirap siya i-recycle kasi maraming layers ng plastic. Plastic. So anyway, kailan mo naisipan, Simula. you're an interior decoration, siyempre gusto mo yung mga iba-ibang klaseng mga materials, no? Like, I know of a friend na yung ceiling niya ay made out of anahaw. Leaves, no? Tapos nilaminate niya yun sa sa plywood using polyester. Pagtingin mo, ang ganda naman. Aesthetic. Di ba? So, kailan mo naisip na gagawa ka ng ganyan? Ganito, nagsimula ako talaga na in-experiment ko lang yan sa bahay. So, itong stool na to, 4 na araw ko yan gagawin. Ako nag-collect ng mga plastics, ako naglinis ng mga plastic, tapos tinwine ko, tapos weave ko sa chair for 4 days. Wow. So, ang tagal, di ba? Paano ko makakadami ng products and impact? Tapos, tsaka ko po tinuro sa community. So, kung dati 4 na araw, ngayon sa isang araw, marami na kami magagawa. Isang araw, baka 4 na eh. Hindi. More than 4. Kasi, yung community partner ko po, ang bilis na nila mag-twine. Ito lang kasi yung livelihood nila after the eruption. You become an expert Opo. after a while eh. Yes. Tapos nagsimula lang ako sa 4 na mga kababaihan. Ngayon, 79 na sila. Wow! Congratulations, really. Thank you po. Kaya ang dami na namin, actually, nung nag-start ako sa community noong 2015, hanggang ngayon, naka 3.5 metric tons na kami of plastic waste for furniture. Wow. Galing. Buti naman tinitimbang mo. Opo, kasi meron na kaming measurement kung ilan yung na-produce nila, ilang kilos yon. So, ito, Ilang kilo mga po half a kilo na plastic waste. Ito, mga 1 kilong plastic waste. So, may impact, story for each chair. How much you save plastic waste. Yan. How much you help the environment. Yes po. Imbis na sinusunog nila, tinatapon sa lake, yun, napapagkakitaan nila. At saka, harmful din ito sa marine life. Makikita mo yung mga, minsan may mawawa sa shore ng mga isda, pag tingin mo sa bituka niya, because of plastic waste. Yes. So, may mga microbeads na sa mga marine marine life. Kaya kailangan magbago lahat ng tao. Mag-effect din yun kapag merong mga nalunok na plastics ang isda, makakain din ng tao. Yung isda kapag hinuli nila, di ba? So dapat ganito na lang gawin natin, imbes na itapon sa ilog yung mga waste, bigay sa inyo. Binibili niyo po ba ito or hindi po. Ang programa naman namin sa mga gusto mag-donate ng mga plastic waste, kailangan bilhin mo yung silya. Kasi yun yung impact mo naman. Kasi kung hindi, mapupuno kami ng basura. So namin dadalhin yun. So be part of the impact. You have to buy back your basura in a chair form. So yun yung social impact. Right now we have 2 chairs here. Yung stool at saka reclining. Yes po. Ang tawag namin dito, beach bomber. Kasi foldable siya. You can bring it anywhere. Madadala mo. Anyway. So may mas malaki-laki dito? Meron po. Mas malaki. Kaya lang mas mabigat. Ito kasi handy. So, ano pong kaya niyang timbang ng tao? Ito kahit mga 200 kilos. 200 pounds pala, sorry. 200 pounds. That's around 100 plus kilos. Yes. Tibay. So aside from this design, ano pang meron? Sa website ko po, makikita nila yung mga iba ko pang malalaking silya na meron kaming, biggest so far chair ko, 15 kilos of plastic waste yan. Wow, galing. So, maraming pwedeng gawin. Gumagawa po ako ng mga lamps, gumagawa po ako ng mga trophies. So, yun yung ina-export naman namin, mga trophies po na gawa dito sa mga basura. The one we see in the picture, is that your store? No, it's an exhibit po way back in 2019 sa SM Aura. Yan.
Pero may physical store po tayo. Ang physical store namin, yung mga small pieces, available siya sa may Sinag Sari-Sari store kami sa Glorieta, tsaka Trinoma. Tsaka available din po siya sa Ayala Museum souvenir shop. Alam mo, ang selling point natin dito, buy our stool, save the environment. Yes po. Diba? Yeah, buy your stool, pero we give 15% discount pag sa yung galing yun. Save the environment. And save the environment. Apo, tama yan. Okay, magkano naman ang presyo? Like itong stool, magkano? Yung stool po, it's 3,600. Okay. Tapos this one is 5,500. 5,500. May nakita ko kanina yung parang Bilog? parang beanbag na bilog. Yun yung pinakamalaki na yun. Malaki siya talaga. Ano po yun? 15 kilos of plastic waste. Set siya with a footstool. Ayan. Magkano nga ba yan? 70,000. 70,000. Yes. Yan po yung 15 kilos na ano? Na plastic waste. So, Yan. so pwede kayong mag-collect ng 15 kilos sa bahay nyo, simulan nyo na. Pero pwede siya talaga sa may, kahit sa pool area, no? Kasi pwedeng mabasa. Pwedeng mabasa. Pero pag outdoor, yung silver kasi yung baliktad eh. Yung silver... Kahit ano naman, hindi mabubulok yan. Ay, hindi naman siya mabubulok, kaya lang mabilis po ma-discolor kapag outdoor. Yun lang yung challenge dyan. Kaya indoor lang parati yung mga colored. Huwag lang expose na matagal sa labas para hindi ma-discolor. Ang mag-fade lang naman yung pula. Because the blue and the yellow, these are chromes eh. Chrome yung pigment niyan. Hindi basta-basta mataas ang light fastness niyan. Yes. Only the red kasi I think they're using carmine red. Pero kung gagamitan niya ng cadmium red, matibay na rin. Opo, matibay naman siya kahit kasi it will last. Hindi mag-fade. It will last a million years. So, you try. Tingnan mo, yung pula lang ang diyan. Ang mag-fade. The rest, maganda yung light fastness. Yes. Like yellow, yung tawag nito, yung blue. Lalo na yung blue, hindi yan nag-fade. Yung black, hindi nag-fade rin yan. Only the reds. Red, pink, orange. yung orange, hindi rin nag-ano yung orange. Kasi ang orange kasi chrome orange. Okay. These are mineral-based na pigments. Magaan pati. Sige, subukan po. Magaan pati yung kahoy, magaan din. Kumukuha din po kayo nito sa yung mga... Sa Taal? Hindi. Saan? Sa local, din po kayo kumukuha? Suppliers, Local suppliers din. Ano pong kahoy ulit ito? Mahogany. Kasi yung planted available. Planted species. Mahogany. Alam mo, isang magandang rin, yung Gimelina. Gimelina. Na kahoy. Planted species rin yun. Yes. Pero matibay din yun. Mas ang kulay mabilis. Yung yellowish. Apa, mabilis siyang... Yan, reddish yan yung mahogany. So, when you make an interior design, do you recommend your products? Yes po, I do recommend my product and other sustainable material. I support naman din other businesses. So may option sila and they can also be part of the chair, di ba? Pwede mag-collect sila sa bahay nila para yun yung impact nila nasa bahay na rin nila. Kasi ngayon, like for example, there's a lot of tawag nito, products coming from China na mga hindi naman kahoy kung hindi made out of plastics din. Artificial plastics na ginagamit nila sa wall. Di ba? Yes po. So, ikaw, anong nire-recommend mo? Kunyari, you have to decorate the wall. Anong nire-recommend mo na recyclable material? It's either recycled or mga indigenous materials natin. Marami kasi tayong mga banig, mga grass, di ba? Mga abaka. Abaka, oo. Meron din po ako kung ginawa kasi na fossilized leaves na wallpaper. So, it's all sustainable. Fossilized leaves. Fossilized leaves. So, ikaw natural. na nagpo-fossilize noon by drying it. Ang hirap mag-fossilize. Pero I support a community naman na nagpo-fossilize. Oh, wow. Sila naman yung wives ng mga farmer ng kakao. Interesting. Kasi malaki yung kakao. Malalaki yung leaves ng kakao Maganda. Opo, isang leaf nun.
leaf is 5 pesos. Ha? Ang mahal. Kasi pero yun. Ang hirap kasi mag-fossilize. Pinag-aralan ko rin po, kailangan mo ilutuin, tapos i-brush isa-isa. So, support na lang the existing social Ano ba yung process ng pag-fossilize? Kasi maraming nakikinig sa atin, baka gusto nila. Niluluto kasi yan eh. Tapos kailangan mo i-test, niluluto sa caustic soda. Tapos kailangan mo, hindi pwedeng sama-sama yung dahon. Kailangan isang klaseng dahon lang. Tapos itetest mo kung anong solution better dun sa... Yung soft tissue ang nawawala, no? Yes, yung... Ang natitira yung skeletal, yung mga veins na makikita mo, so fossilized na. Opo, maganda. Pwedeng gawing lamp, pwedeng gawing... Kasi magiging translucent na siya. So, yun yung mga sustainable materials na available, considered as agri-waste din, di ba? Na pwede natin gamitin for interiors. And of course, kung ano yung pwede natin i-recycle natin, i-upcycle natin. Totoo. So aside from the cacao leaves, ano bang magandang leaves na pwedeng gamitin? May tinatawag ko dyan mga 5 fingers. Yes po, yung orchid tree, di ba yung guava, parati nilang ginagamit yun. Guava and maliit po. Tsaka yung, ano ba tawag doon? Guyabano. Basta yung makakapal na dahon. Hindi lahat pwede i-fossilize kasi. Makapal kasi yung guyabano. Pinakamakapal ata yung guyabano. Yes, okay. Leaves. Tapos, ano bang ibang leaves na makakapal? Makapal ang dahon. Makapal ang dahon. Yung mangga. Langka. Langka. Ang mangga hindi masyado eh. Yeah. Pero yung langka, makapal talaga. So, depende po yun sa formula kung mag-experiment ka talaga kung anong timpla bago luto. Hindi pwede sama-sama kasi hindi sila pare-pareho ng iba-iba yung texture niya and quality. So once you have it fossilized, nilalaminate mo na yan sa wood. Opo, dinidikit namin isa-isa sa isang agri-waste paper din po. Panel. So pagdikit mo niyan, and then lalagyan mo ng polyester? Hindi po. Ano ba nilalagay ko? Yung iba, natural lang po kasi yung glue naman pwedeng adhesive na yun or pwedeng emulsion, yung top coat po. Para medyo, hindi siya ganun glossy. So, may mga kasi, like for example, yung binder ng paint, acrylic emulsion yan, pero waterproof. Waterproof. Yes, waterproof. You can buy it from Roman Haas. Di ba? O kaya Resins Philippines. Yes. Resins Philippines. Ito pong nasa gilid natin na painting. Ano po, ginagawa niyo rin? Gumagawa rin po kayo? Nagpipaint din po kayo? Hindi. Ano lang yan? Picture. Na community na gumagawa nito. Yan yung community ko. Nasa Taal pa kami yan. Taal Volcano. So, yun. Binibili ko kasi yan per yard sa kanila. So, yun. Iniikot na nila. Dati ba sa Taal Volcano sila gumagawa? Opo, kung saan sila. Kaya tumatawid pa. Matagal na tayo rito. Matagal na po. 2015 ako nag-start sa kanila. So, tumatawid ka ron? Habang nagdadasal, wag sana pumutok. Once a month. Alboroto. Opo. Wag muna. Paano mo sila po na-discover? Yun nga, yung partnership with DNR, a project with DNR and TVPL, Taal Volcano Protected Landscape. Who was the secretary in charge of, who was the secretary then? Back then? Naku, hindi ko na maalala. Hindi mo na maalala, no? 2015? Naku, hindi ko na maalala. 2015, Pero kayo po ay umattend ng mga trainings sa DNR? Nag-seminar po ba kayo para maibida, mapakilala dun sa community na nasa Taal? You mean nag-seminar ako sa kanila? Sa Taal. Sa DNR? No, ako yung nag-conduct ng seminar sa community. So, kaya ako sila na-top. Bala, na-meet nyo na po sila before the DNR or DNR muna before sila? DNR nga. Yeah. Okay. So, sila nag-fund nung project na mag-training, ganyan. Hindi lang naman siya upcycling training. Nag-clean up muna kami. Tapos, in-educate sila about solid waste management, paano yung benefit ng
nung project nito na wag isusunugin, wag itatapon sa lake kasi babalik lahat din sa atin Na yan. masama rin yan. Yes, Pag sinunog opo. mo yung plastic. Fumes yan eh. And then toxic fumes. Yes. So, tawag nito, ilan ba kayong gumagawa ng ganitong produkto? Kasi alam ko sa bags, marami eh. Marami. Yes, oo nga po. Kaya din ako lumipat sa furniture kasi everybody's doing the same thing. Marami. So ba? Everybody's doing bags. So, kailangan talaga sa negosyo maging unique eh. And, yun, be innovative, be creative para magkaroon ka ng niche market talaga. So, kung baga, ikaw yung pioneer ng ganitong klaseng produkto. Furniture. Yes po, sa And then, furniture. kung mayroon mang iba dyan, gumaya na lang sila. Hindi sila pwede gumaya kasi it's also intellectual property. So we don't promote na magaya ng we're also registered Sa as IPO. IPR. Yes. Maganda. Yung junk nut ang Junk nut. register mo. Yes po, pati yung mga designs namin and process. Good. At least very enterprising, no? And not only that, bukod sa nakakatulong ka na sa environment, tingnan mo naman, ilang tao na 70 na. ang kasama. Di ba? Yes, Nabibigyan ng hanap buhay. From 4 to 79 po, no? From 1 ako. Ikaw. Ngayon, tapos naging 4. Tapos every time I go back sa island, dumadami sila. Naging 11, 25 kasi nainganyo na yung community na kumita sa programang ito. Wow. So ngayon, wala na kayo sa Taal Island. No? Wala po. Na-display sila sa Laurel, Ibaan, tsaka Balete. So hindi mo ba sila ginather sa isang lugar? Malalayo kasi yung nila yung relocation. So pinupuntahan ko sila every month in 3 different towns in Batangas. Sana naman maisipan ng DENR din, total ito naman ay isang advokasya, na maglaan ng isang lugar and then you can gather all of them there para nang sa ganun talagang masupervise mo easily kaysa yung pupunta ka roon, pupunta ka rito. Nauubos yung oras mo sa kakabiyahe. Yes. Malayo kasi yung distansya ng 3 bayan eh. Kaya pero kung meron kaming isang bahay na gathering, kunyari sa Laurel, doon kami nagkikita-kita. Tapos sa Ibaan, doon din kami nagkikita-kita. So, iba-ibang locations lang. Yun po. Ayun. In your projection, sa mga 5 years from now, anong nakikita mo dito sa negosyo na ito? Ang pinag-aaralan ko po, paano siya ma-replicate anywhere in regional, pwede ring international. Like sa Visayas, sa Mindanao, alam mo naman yung mga zesto, marami. Kung saan-saan nagpupunta, at saka yung coolers, kung saan-saan nila binibenta yan. They're all over the country, no? So, kung may waste dito sa Luzon, meron ding waste sa Visayas at Mindanao. So, wala ka bang balag makipag-tie up o collaborate ng mga furniture makers doon o kaya ng mga interior designers? Yes po, magsiset up hopefully ng iba pang branches ng junk nut. So, yun po yung plan talaga. So, which place ang tingin mo na pwede kang sunod mag-set up? Ang gusto ko po, meron din ako sa Visayas, Mindanao, Mindanao. Davao. Where there is a heavy population, kasi yung source mo ng raw material will depend on the population. Yes, saka it's everywhere. So, pwede naman ako kahit saan. So, pwede ka, the places in Mindanao pwede mo puntahan ay Cagayan de Oro. Si Mayor Clarix yan, siguradong tutulong yan. Susuportahan. Sa Davao, sa Zamboanga. These are the key cities na malalaki na pwede talagang magkakaroon ng steady supply ng waste. Yes. Di ba? Pero kailangan din natin balansehin yung market para maging sustainable yung business. Kasi waste is everywhere. Kailangan talaga awareness din on waste management. Pero at the end of the day, it will boil down to affordability. Kung magkano yung presyo. Napakaganda ng produkto mo, actually. Napakaganda. Yan, kung ma-afford yan ng masa, nako, you'll be surprised. Ang laki ng market. Yes po. Totoo yan. Kasi ang ganda eh. Ang ganda tingnan. Very colorful.
Yung mga nitibo natin, di ba? Kung magwi-weave sila ng kanilang mga ganito ka-colorful. Yung mga hobby nila, di ba? Ganyan ka-colorful. Paano niyo po nalalak yung plastic, ma'am? Nakikurious ako. Paano nalalak? Paano po natin na parang naku-close, di ba ano siya? Bini-weave? Oo. Tinatali lang po, dinidikit. Yeah, wala kaming adhesive. Meron Continuous lang, yan. continuous Kaya, lang diba? na overlap. Napakaganda. Parang antibay-tibay kasi ang dami niyang layer eh. Sige nga, upuan mo. Upuan natin. Upuan mo. Sige, demonstrate. Sige. Kita Tingnan mo. Mabigat ka naman eh. Hindi, parang 50 bucks ako. Ay! Okay, Ayun, ganda. Hindi ka lulubog. Komportable, no? Komportable ko. Okay, sa ating mga viewers and listeners. Paano niyo po ba ito na ma-market, ma'am? Yun Bazaar. nga. Mga exhibit, ganyan. Manila Fame, yon international din. Online? We're invited. Sa Are you Paris. online? Online, meron po kaming website. Yes. Ayan. And, Okay. Can you invite now our viewers and listeners kung paano sila makapunta or makabili ng produkto natin? At mind you, sa ating mga viewers and listeners, pag bumili kayo nito, unang-una, you become an environmentalist. Nakakatulong ka sa ating bansa na hindi na magiging polluted Sa plastic. ng plastic yung ating bansa. So anyway, Willie, please, you have the floor. Yes po. Meron kaming website, www.junknut.ph, and Instagram namin, social media, Instagram and Facebook, Junknut Eco Creatives. Tapos pwede nyo rin bisitahin yung studio ko for appointment sa Binyan, Laguna. And kung gusto nyo naman makita dito sa Manila, sa Sinag Sari-Sari Store sa Trinoma and Glorieta, and also in Ayala Museum Souvenir Shop. So, dun kami available. Nakapag-exhibit na po ba tayo sa labas ng bansa? Yes. Paris Design Week and Ambiente and Japan. Nakapag-exhibit naman din tayo doon. Bukod po sa DNR, may iba pa pong ahensya na tumutulong sa atin. DTI. DTI. Siyempre, DTI, yung scaling up your business, yung maging mga seminars nila, malaking bagay yung sa pag-unlad ng negosyo ko, and may mga marketing subsidy sila. Also, NCCA, mga travel grant, yon na-apply ko dito sa negosyo ko. Ayun, talagang I think you deserve an award from DNR. Hindi ka pa ba binibigyan nila ng award? DNR, Papalitan ko yung Secretary of Environment and Natural Resources. Kung wala po sa DNR, ano-ano po yung mga parangal na na-receive natin? DNR naman minsan hiram nila for exhibit yung mga chair ko. Kita mo? Walang iya naman. Hiram pagkatapos hindi ka bibigyan ng recognition man lang o kaya award. Pero balita ko Okay marami naman daw po po. kayong award eh. Okay naman. Natatawa yung bigli. Yung Metrobank Arts and Design nung kailan ba to? 2006. So, yung cash prize na 250,000, yun yung puhunan ko sa paggawa ng pagtayo ko ng furniture shop. So, doon ako nagsimula. So, kompleto na ba yung furniture shop natin? May mga jointer tayo, meron tayong Yes. may siguradong may Yeah, late may machine, no? Kasi ang ganda ng bilog eh. Opo. So, unti-unti ko naman yon. Pag Mga nagkaka-project, sewing machine. opo, lahat ng, Mga routers. yes, opo. Kaya kapag may mga project ako, yon, nag-upgrade po ako ng, May pwede akong isuggest. Ayan. Pwede kang gumawa ng divider na ganito. yes, meron na gumagawa Gagawa ka po ng divider kasi very colorful kasi siya. Pag nagawa mo yung ito na isang divider, napakaganda tingnan. Divider. Yes Diba? po. May nagawa na akong ganyan sa isa pong NGO na office. So, winiv ko yung office divider nila made of this So, plastic. laki-lakihan mo yung weave pagkatapos sa crazy cut, yung hindi yung straight na kundi may paganon, tapos paganon.
Crazy Cat. Parang abstract. It would be a very fantastic divider. Natatawa si Willie. Divider. Di ba? Kasi magandang divider talaga yan. Ang ganda nga po ng kulay, pati yung combinations. Very colorful. Yes, very colorful. Ngayon po, ilang oras na po natin natatapos ang isa? Isa-isa kasi may system na kami. So, sa isang araw, makakatapos kami ng mga 20 pieces or more. Oh, wow. So, dati Grabe. isa lang. Ako lang. So, mas makakarami din tayo ng impact na masisave. Exactly. Maraming masisave na at maraming nabibigyan ng trabaho. Trabaho. Kaya, suportahan natin. Napakaganda ho ng produkto. Ngayon po, kung hindi lang kompleto yung namin na set, napakagandang set yan para Yes. dito sa ating studio. Everyday mariremind sila recycle yan. Huwag lang yung mukha natin. ngayon po ba tumatanggap din kayo ng mga volunteer? Like, Wala ngayon. Kami yung volunteer, yes. talagang the community. Gusto pa naman ni Joanna mag-volunteer. Kunyari pupunta ng Batangas. Pwedeng tapos na-try. maglaba. Yeah, joke lang. Pero, So, Willie, please invite our viewers and listeners. yeah, inimbitahan ko po kayo na, may show pala this coming kailan ba? 27, Conscious Creative under BNI Iconics sa Imahika Gallery. Dito sa Mandaluyong yun eh. Okay. So, may Imahika. mga artists na into, yun nga, conscious creations. So, saan pa ba? Yun, yung website ko, pwede nyong makita doon lahat ng mga produkto namin, yung mga story ng bawat silya, ilang plastic waste yung masisave nyo, and you can be part of the chair by saving your own plastic waste sa household nyo. Wala ka bang influencer na nagpo-promote ng ating produkto? Wala po. Pero si Kulas, na feature na niya yung chair ko. Si Kulas. Kulas. Yung Canadian. Na gusto Saka maraming- Filipino na. Mahusay na sa Filipino language. Colas, becoming a Filipino. So, yun po. So anyway, marami kasing nagko-comment na. So, Joanna? Ayan! Para sa mga comments ngayong umaga, babasahin na ni Andres Bonifacio Jr. Ang jump natin kong creative yan. Magandang umaga kong Butch and Miss Joanna, Marites Balile, Sara San Antonio, Aileen Malinaw, Gino Manatad, Sunshine Salva, Sherlyn Plaza, Annalyn Trimdial, Queenie Flores, Girlie Rodriguez, Cristo Montilla, Remedios Malinaw, at Julio Luna. Jing Kesto, ganda naman ni Miss Joanna. Regine Lamela, gusto ko na talaga magnegosyo, kaya nanonood ako ng ProPinoy araw-araw, baka may guest na babagay sa akin yung business niya. Jocelyn Salubre, ganda ng lineup ngayon week ng ProPinoy, mga kakaiba yung guest nila ngayon. Maraming salamat, pinag-iisipan namin yan para sa inyo. John Paul Tugonong, tips naman dyan kung paano mag-boom yung business. Good morning, ProPinoy. Sheila Beniga. Oh, sumagot pa na si Sheila. Sipag lang, kuya. Mag-boom yan. Pray ka lang. Ginawa nyo pa talagang chat yung aming. Charlie Archibald. Napagaling naman na magandang idea nitong para sa ating mga Pilipino. Jelen Rizaldo, galing naman ng guest. Opo, tama po kayo. Glenn Sabandal, nakaka-inspire naman yan. Julie B, nakaka-proud naman ang kwento ng Jangdat. Ang galing ni Miss Willie. Saludo po tayo dyan. Baby Jane Lagumbay, ito dapat ang gayahin bukod sa nakakatulong sa pagkakaroon ng trabaho, nakakatulong din sa kalikasan. Jana Piodos, truly inspiring story. Nabasa ko na rin po ito sa magazine. More of this please, at siguradong angat ang Pilipinas. Back to Studio 2 kong Butch and Miss Joanna. Ayan, marami po nanghihingi ng message para na po sa Filipinetizens natin na gusto rin magtagumpay sa negosyo. Ano po kaya pwede nating ibahagi sa kanila? Anong payo? Anong payo ko? Sa mga gusto magnegosyo, wag kayong mag-give up din kung meron kayong gustong simulan, ituloy-tuloy nyo, hindi siya overnight success. Ako rin kasi muntik ko nang itigil to. Pero, yun nga,
pinagdasal ko talaga na kung itutuloy ko ba to o hindi. Pero yun nga, binigyan naman ako ng blessings ng mga kliyente para maging sustainable yung business. So, yun. Marami kayong pwedeng seminars na attenan na libre sa under the government, mga government agency. Ihanapin nyo lang yun. Especially mag-connect kayo sa DTI nyo within your jurisdiction. So, yun lang. Thank you. Ayan, para naman po ibigay ang pwedeng manalo sa ating Hulaan Mo ang Kapital Ko, nagbabalik si Andres Bonifacio Jr. Mula sa ating more than 1,000 viewers for this day, ang pangalan ng ating manghuhula ng ating kapital ng ating panawin ay magmumula sa Kalumpit, Bulacan, Jessica Manaba! Jessica, nandiyan ka na ba? Hello po, sir. Ayan! Ito, lumaki boses ha! Okay, Jessica, napanood mo ba simula kanina ang Pro Pinoy? Hindi po gaano kakakano. Nako! Sana nadali mo to! O ito, bibigyan ka na ng pagkakataon mo muna. Magkano ang naging kapital sa pagsisimula ng Junknut? Tan. Hula! Hula! 2,000 po? 2,000! Makakuha kaya ni Miss Jessica ang 1,600! Joanna, itanong mo na kay Miss Willie! Nabanggit natin yan. Yes! Kanina. Sayang kung nakinig na abutan ni Miss Jessica. Eto ma'am, ang tanong, magkano ang naging kapital natin? Yun yung 250,000. Yan! 250,000! Kaya naman bukas! 1,800 na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Back to Studio 2 kong Butch and Miss Joanna! Palaki ng palaki. Yes, siguro. Kaya bago kayo manghula, pag-aralan yun mabuti. Yes, siguro naisip upcycle kasi recycle kaya 2,000. Pero hindi. Yeah, nag-set up kasi ako ng furniture shop. Kaya medyo malaki yung Yung furniture shop, medyo may kamahalan nga yan. Yes. Pero ano naman nun, lahat ng equipment ko, sinimulan ko ng puro second hand. Para mapagkasya ko yung puhunan ko. So, yun. Ayan, ang kanyang pagsisimula. So, hindi kayo po pala talagang boom agad, like, gaya ng mga sinabi sa comments. Talagang nag-second hand, ano muna kayo? Oo, Benta, second benta. hand. No, I mean second hand machineries for the shop. Oo. Tapos, ina-upgrade ko na lang yon every time na may project, nagka-upgrade ako ng mga, equipment. Yan. So, hindi talaga to overnight success. Yeah. Paghihirapan talaga. Paghihirapan talaga. Kasi may comment tayo kanina, gusto ko din mag-boom yung negosyo ko. Parang, ayusin muna natin yung negosyo before natin i-claim na magbo-boom siya. Or pwede naman... Saka kailangan may passion ka talaga kung anong negosyo ang papasukan mo. Sabi nga ni mo, muntik niya na daw pong itigil. Oo. Kasi nung nilaunch ko siya, walang bumili na sila ko. Kasi first time nga. Tapos, parang sila na hindi sila sigurado kung matibay, durable. Yun yung parating tanong sa akin. So, pinatest ko siya sa DOST. So, yun. Durable naman siya. Matibay yan. Tensile and compression test. So, confident ako tuloy na sabihin na durable siya. So, yun. Tapos, at that time, sa mga exhibit ng DTI, wala talaga bumibili. 4 days na yung isang exhibit. 4 days na. 5 days yun. Sa Glorieta, walang bumibili. Tapos, iniwan ko na dun sa staff ko. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, titigil ko na to. At that time, emotionally, affected. Emotionally stressed din kasi my parents both passed away. Tapos, I'm financially drained. Tapos yun yung lahat ng pera ko nandun na sa exhibit, sa mga silya. So, kailangan ko siya mabenta. So, yun, nagdasal lang ako. Sabi ko, Lord, give me sign if you want me to continue this advocacy. Tapos, umiiyak na ako sa mga friends ko. Kasi nga, yun, emotionally drained ako. Yeah, stress. Tapos, yun, the next day, yung last day, tumawag yung staff ko. Sabi ko niya, bumalik daw ako kasi may buyer na foreigner, hindi niya makausap. Bumalik ako doon kasi pull out na rin.
bumalik ako, binili niya lahat ng furniture ko. So, Answered prayer. Tapos, tuloy-tuloy yung blessings after that. Kaya, na-invite pa ako that year na mag-exhibit sa Paris. Tapos, it's also sponsored by NCCA, yung travel grant. Tapos, na-invite din ako sa DTI that time, sa DTI Go Local in Tokyo. Tapos, sa Germany din. Yung Germany subsidized naman ng GIZ. So, sunod-sunod yung blessing. Sabi ko, wala rin akong pera para mag-travel. Pero, that time, sumali ako ng acceleration program ng BPI Foundation naman, yung SINAG. Nanalo din ako. 500,000 naman yun. So, may enough capital ako to travel and hire more people to manage the operation. Kasi hindi pwede sa negosyo pag lumalago na ikaw lahat gagawa. Kailangan nag-i-invest ka din sa tamang tao. Okay. To be part of your business. Curious lang ako. Yung unang buyer na yon, Foreigner. Foreigner yon, di ba? Foreigner. From what place? May resort siya sa Boracay. Foreigner, but dito na sa Negosyante. Pilipinas. Yes, opo. So, akala ko naman, tinitrade niya yan sa hindi sariling po. bansa. For his use. For his use. And nag-reorder din siya. Kaya, yun, tuwan-tuwa ako kasi napaikot ko yung capital ko that time. Kasi that time, wala ng pera na sa furniture na. Do you still have contact po sa kanya? Yes, oo. Kumukuha pa rin? Ngayon kasi kumpleto na yung furniture niya. Pero pag pumunta si Willie sa Boracay, libre. Kaya siya tumitira. Wow. Ang ganda ng kwento. Napakahusay. Ayan. Maraming salamat po, Miss Thank you Willie. din sa pag-imbita sa akin ngayong umaga. Tsaka, yan, na ibahagi yung advocacy ko. At i-share natin yan sa ating mga viewers and listeners. At I love the story, no? Gandang narrative yun, eh. Isipin mo, umiiyak. And then she prayed, give me a sign. And binigyan siya ng sign. Nabenta. Instant. Lahat. Imagine mo, pinagtiyagaan niya yung dami ng furniture niya, nilagay sa bazaar. Pagkatapos, gusto niyang iwan na. Yes. But then, after crying, dapat siguro Praying. madalas. Umiyak ka ng madalas, tapos mag-pray ka para lalong lalago. Tsaka always think positive, di ba? True. Ay. True. So, congratulations. We're really proud of you. Again, sa ating mga televiewers, sa ating mga radio listeners, tangkilikin natin yung gawang Pinoy. This one is an indigenous product kasi original ito na produkto ni Willie, ni Miss Willie. Imagine mo, naisip niya, hindi niya ginaya yung ibang kababayan natin na gumagawa ng mga shopping bag, market bag, pangpalengke na bag, or fashion bag. Instead, furniture ang ginawa. At kauna-unahan itong ganitong klaseng produkto sa buong mundo. So, congratulations. Thank you. Again, this is a display of Filipino ingenuity. Yes. Ang galing ng Pinoy. Talent. Diba? Skills. So, ayan, itong programa natin ito ay talagang tinatangkilik natin yung gawang Pinoy because we want to promote MSMEs in the Philippines para sila po ang magko-contribute ng malaking bahagi ng sa ating ekonomiya. Makapagbigay ng maraming employment sa ating mga kababayan at makapagbigay ng maraming revenue in terms of taxes sa ating pamahalaan. So, tangkilikin natin, gawang Pinoy, magaling po yan. Bukod sa mga produkto na existing na, may mga bago tayo, kagaya nito. This is new to me. Kakaiba. Kakaiba. At naisip ni Willie. Yes. Yes. Yeah, I'm proud of you. Thank you po. Okay. Miss Willie, baka may gusto pa po kayong pasalamatan, batiin ngayong umaga. Sige po. Siguro yung mga nanay na partner ko sa Balete, Ibaan, and Laurel, Batangas. Magandang umaga sa inyo. And next week, pupunta ako sa inyo. Ayan. Ayan. Salamat po. So, based ka ba sa Maynila? Hindi po. Sabi niyan, Laguna. Laguna. Nandun po yung studio ko. Marami na rin negosyante from Binyan, ano? Tsaka malapit na rin pong puntahan. Na naging guest namin dito. Yes. Na-meet po ata siya ni Andres sa Ted's Kitchen.
Ted's Kitchen sa Kaibigan din ko. Santa Cruz, Laguna. Doon sa sa yung kaklase ko si Ted Salonga. Yes. Kaklase ko yun sa Lasal. Okay. Ayan, maraming salamat po muli. Naway nakapaghatid, inspirasyon at kaalaman ang galing at ganda ng disenyo at kwentong dala ng jump nut ni Miss Willie Garcia. Bukas, ating alamin ang negong success story at pamamaraan ng isang Andes company. Ako po muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Thursday morning, Barangay Radyo 1. Ako naman si Congressman Butch Pichay. Di kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at teknik sa pagninegosyo. Lagi ninyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy!